Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, at ang ating pag-uusapan dito ay si Redzen at Dr. Love mga kaibigan. Sila yung topic natin for today. Pero bago yan, shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Prab. At kay Gisa Bicolana at TV Considerate and Mamistika Jones. Sana suportahan natin ang kanilang mga YouTube channel at sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang. So ito na nga mga kaibigan, batid sa inyong kaalaman mga kaibigan, ang nag-asikaso ng mga papers ni Biancy ay walang iba kung hindi si Ate Edna and Kuya Bal Santos Matubang. Dahil dyan mga kaibigan ay nababas nga ito si Dr. Love at Redzen dahil di umano sa wala silang ginawa mga kaibigan. Yan ay ipapaliwanag natin mga kaibigan, yan ang ating ipapaliwanag. Pero bago natin paliwanag yan, magpapasalamat tayo sa lahat ng mga EDC supporter na talagang nag-abang sila at nagdasal para makuha yung mga papers. Kahit naman tayo mga kaibigan ay na-excite talaga at talagang parang yung ating damdamin ay hindi natin alam kung makukuha ba o hindi yung papers na kinakailangan ni Biancy para makapunta sa Hong Kong. Kahit si Ate Edna at Kuya Bal Santos Matubang ay talagang kinakabahan mga kaibigan. Dahil sobra ang effort, sobra ang pagod ni na Ate Edna. Pero talagang ginawa ni na Ate Edna ang lahat para lang makuha yung papers na kinakailangan. At ito naman mga kaibigan ang magandang good news, nakuha na at wala na talagang makakapigil kay Biancy na makapunta sa Hong Kong. Kaya magpasalamat tayo mga kaibigan kasi ito ay inasikaso ni na Ate Edna at Kuya Bal Santos Matubang. Pero sa pag-aasikaso ni na Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab ni Kuya Bal at ni Ate Edna mga kaibigan ay nababas yung dalawa. Kasi nga sila yung dalawa na naatasan na mag-asikaso ng papers mga kaibigan. Dahil di umano walang ginawa sina Dr. Love kung hindi nagngaw-ngaw or kung ano-ano pa ang mga sinasabi kay Dr. Love mga kaibigan. Ito lang po yung side ko maipaliwanag ko sa inyo mga kaibigan. Base sa aking mga naging karanasan or sa mga nangyari na mga lakad dito, lakad doon, nakasama si Ate Edna at Kuya Bal Santos Matubang. Hindi ko naman sa pinagtatanggol mga kaibigan si Dr. Love. Sana maunawaan natin. Kasi kung halimbawa talaga mga kaibigan na si Dr. Love yung kukuha ng papers, as in talagang mga kaibigan ay ilang percent na may sure natin hindi makakakuha. Kasi mga kaibigan si Ate Edna na mismo ang gumagawa at umaaksyon mga kaibigan. Babae si Ate Edna. Babae si Ate Edna mga kaibigan at kilala pa nung mga membro or yung mga nasa DSWD mga kaibigan. Pero hindi ganun kadali na mabigyan din sila ng papers or permit para makapunta si Biancy sa Hong Kong. Lalo pa mga kaibigan kung lalaki. Kung lalaki halimbawa ang nag-asikaso nito mga kaibigan, talagang mahihirapan. Kahit ano ang gawing effort at kahit ano mga kaibigan ang aksyon na gawin ni Dr. Love, kung siya yung magti-take over kay Biancy, ay marahil maraming proseso ang mangyayari at magkakalate-late talaga mga kaibigan. Kasi kahapon, doon sa aming pagpunta ng Legazpi, totally 2 araw na pumunta mga kaibigan sa Legazpi. 2 araw na pumunta sa Legazpi. Nung una mga kaibigan, ang sabi, ID lang ni Biancy at saka yung isang papers ni Ate Edna ang kinakailangan at yung pirma ng direktor mga kaibigan. Yun ang pinaka-importante. So, lumarga uli for the 8 mga kaibigan ang BSM team or sina Kuya Bal Santos Matubang and Ate Edna. Kahit hating gabi talagang bumalik ng daet. Ginawang bagasbas mga kaibigan yung Legazpi to daet para lang makuha yung papers na yun. At umaga mga kaibigan, maagang gumising na rin si Ate Edna at inasikaso yung gusto nilang papel. Kinuha yung mga kinakailangan para tumulak na uli ng Legazpi. Pagdating doon sa Legazpi mga kaibigan, ang akala namin as in okay na talaga. Pero kinabahan pa rin kasi
marami pa rin ang hinihingi at kinakailangan pa rin makita nila si Biancy, mga kaibigan. So, nagulat ang lahat, pati si Kuya Bal Santos Matubang at Atid. Kasi nga, nung unang punta namin doon, mga kaibigan, ay hindi na kinakailangan si Biancy. Pero pangalawa, mga kaibigan, ay kinakailangan na si Biancy. Kasi nga talagang for verifying or verifier, pasensya na kung nautal-utal tayo. Ay babae na si Ate Edna. Lalo pa kung halimbawa si Regine at Dr. Lab ang mag-aasikaso ng papel, mga kaibigan, ay lalong mahihirapan. Lalong mahihirapan. Kasi nga, pinaliwanag naman ng mga tao doon sa DSWD, ang iniiwasan nila ay yung mga nangyayari or yung kung ano-ano pa mang nangyayari sa loob at labas ng bansa natin, mga kaibigan. So, hindi natin sila masisisi sa mga bagay na yan kasi sumusunod lang sila doon sa batas na inata sa kanila. Kahit naman siguro, mga kaibigan, kung halimbawa lalaki ang magti-take over kay Biancy, kasi magandang bata si Biancy, ay mahihirapan talaga. Kaya mga kaibigan, unawain natin si Dr. Lab at Regine kasi ginawa din naman nila yung paraan o yung effort nila, mga kaibigan, para makuha yung mga requirements na yon. Totally nakuha ng mga kaibigan yung mga requirements na yan. Sana hindi na natin makita sa mga comment section na ibinabas or pinagsasabihan natin ng masasakit si na Dr. Lab. Ang isipin natin, mga kaibigan, maging masaya tayo kasi successful yung mga lakad na ginawa ni na Ate Edna at Kuya Bal Santos Matubang. Yun na lang ang isipin natin. Huwag na nating isipin na si Dr. Lab ay ganito garini at saka si Regine, mga kaibigan, as in ginawa naman nila yung part nila. Kaso lang, alam natin, mga kaibigan, na talagang mahihirapan kapag lalaki ang nag-asikaso. Mahihirapan. Kasi babae yung inaasikaso at minor de edad. Magandang babae. Tinignan nga yung picture, mga kaibigan. Napakagandang bata nito Samantalang kilala na nila si Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang. Pero talagang binusisi nilang maigi. Binusisi nilang maigi. Hindi naman sa minamaliit natin si Doc Lab, mga kaibigan, kasi alam natin si Doc Lab ay gumagawa din ng paraan para masikaso yung mga papers. Pero ang tanong doon, mga kaibigan, ay mabibigyan ba ng permit? As in, mga kaibigan, mahihirapan kasi nga po lalaki si Dr. Lab at babae si Biancy. Siguro kung parehas lalaki ay magagawa ng paraan. Magagawa ng paraan at talagang napakabusisi, mga kaibigan. Napakabusisi. Kaya sana maunawaan natin si Dr. Lab, maunawaan natin yung mga bagay-bagay, maging masaya tayo sa mga naging achievement, dahil kung walang Dr. Lab, walang Biancy sa ating serye. At walang EDSI, mga kaibigan. Yan ang importante. Kaya, mga kaibigan, ang point natin dito, kaya tayo gumawa ng reaction video or may paliwanag yung side ni Dr. Lab kahit hindi pa siya man nagsasalita about sa mga nambaba sa kanya, kasi para maunawaan natin at maunawaan din natin yung part ng dalawa. Kasi ginawa din naman nila yung effort na nila, mga kaibigan. Yung ibig sabihin natin, yung effort na para makasama si Biancy doon sa Hong Kong. Ganito kasi, mga kaibigan, kung halimbawa ang mag-aasikaso ay yung asawa ni Doc Lab or kung asawa ni Regine, mga kaibigan, di babae yun. As in, may babae silang kasama, sila yung magtatanong, mag-aasikaso ng mga papers o kung ano-ano pa. Ang problema dito, mga kaibigan, kung kasama ba yung asawa ni Doc Lab at saka yung asawa ni Regine. Kung hindi kasama, mga kaibigan, hindi pa rin po pwede. Hindi pa rin po pwede kasi ang kinakailangan talaga yung tao na kasama talaga doon sa Hong Kong at siya talaga yung magti-take over or siya yung tatayo na magulang ni Biancy. Ay kung halimbawa, wag na kay Doc Lab, sa akin na lang, halimbawa ako ang nag-asikaso ng papers para maisama ko si Biancy doon sa Hong Kong, as in hindi talaga ako bibigyan ng permit kasi ang iisipin niyan, mga kaibigan, sino ba itong tao na to? At sino ba itong bata na to? Kasi nga, mga kaibigan, talagang napakahigpit ng DSWD sa mga bagay na yan kasi ayaw nilang malusutan or ayaw nilang mapahamak yung ating mga kabataan. Ganun po sila ka-protective, mga kaibigan. Kaya, ang wish ko sana sa inyo, unawain ninyo si Dr. Lab, unawain nyo si Regine,
at magsaya tayo mga kaibigan kasi natupad na yung minimiti ng ilan nating mga viewers, lalo na yung mga nasa Hong Kong mga kaibigan, na makasama itong si Beyonce mga kaibigan. At nagpasalamat na rin sina Kalingap Edo at yung lahat ng ating mga viewers, nagpasalamat na rin. Yung mga EDC sa Singapore mga kaibigan ay nagpaabot ng counting share or napakalaking share ng mga kaibigan para doon sa lakad ni Kuya Bal Santos Matubang. Kasi nagbigay sila ng pangkain. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga pretty nanay dyan, kay na Janice, kay Ma'am Janice at kay Madam Jingjing. Maraming salamat sa suporta ninyo at pagdadasal, at sa lahat ng mga viewers. Sana mga kaibigan, wag na nating sisihin si Dr. Love or wag na nating ibas. Unawain po natin sila para sa ganon maging happy tayo. At least ginawa naman ni Dr. Love yung papel niya, pero hindi talaga pwede mga kaibigan at talagang mahihirapan. Kaya sana maunawaan natin ang part ni Dr. Love mga kaibigan. Sana po ay magmahalan at magunawaan tayo. Thank you at maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.